Isa sa mga hamong patuloy na kinakaharap ng mga miyembro ng LGBT community ang matanggap ng kanilang pamilya at ng lipunan. Pero ang ilan, pinipili pa rin daw pigilan ang homosexual tendencies at ika nga magpaka-straight. Si Sandra Aguinaldo on assignment. Hati ang puso ng karakter ni Vincent sa programang My Husband's Lover sa pagmamahal para sa asawang babae at pag-ibig para sa kapwa lalaki. Magsing-timbang, pero ibang direksyon. So, how could I fault him for being in a dilemma? Kasi yung pinagdadaanan ni Vincent, napakahirap na ako mismo hindi ko i-rekomenda sa ibang tao na pagdaanan nila. Sa tunay na buhay, may mga katulad ni Vincent na pilit na sinusubukang magpakalalaki at iwanan na ang pagiging bading. Tulad na lang ni Alfie. Akala ko ang buhay ko, bakla ako. Hindi eh. Kahit anong gawin ko sa sarili ko, hindi mapunuan yung hinahanap kong kabuuan. Ngayon, pinamumunuan na ni Alfie ang grupong Ictus, isang support group para sa mga nais kumuwala sa homosexuality o homosexual lifestyle. Ang paraan nila ng counseling ay alinsunod daw sa prinsipyo at moralidad ng simbahang Katoliko. Sa Amerika, naging kontrobersyal ang kung tawagin nila dooy conversion or reparative therapy dahil sa mga espekulasyon na di umunay sumasa ilalim ang kanilang mga kliyente sa electroshock therapy o exorcism. Counseling lang. Hindi kami nangunguryente, hindi kami kung ano mang pinapainom ng gamot. Gayunman, binabatikos pa rin ang grupo ni Alfie dahil lalo lang daw nilang pinatutunayang hindi patas ang pagtingin sa LGBT community. Pero hiling ni Alfie, unawain naman daw sana sila. Kung masaya ka pa, nag-e-enjoy ka pa, bless you. Sasamahan pa rin kita. Ang Ladlad Party List, nirerespeto naman daw ang personal na desisyon ng mga tulad ni Alfie, pero para sa kanila, sexuality is a human right. Sana yung kanilang counseling, they don't direct it towards may mali sa sexualidad mo, but they turn it towards paano ka ba magiging productive na tao. Ayon naman sa ilang psikolohista, may ebidensya umunong nagpapatunay na nakasasama sa mental health ng isang tao ang ganitong proseso. Hindi naman daw kasi ito epektibo. Ang hirap nung tanggalin, no? So yung ganong realization, nakakadagdag doon sa distress na nararamdaman ng isang tao. Lumabas sa pag-aaral ng American Psychology Association o APA na karamihan sa mga nagtangkang magbago ng sexual orientation ay patuloy pa rin nakararanas ng same-sex attraction. It's about love and falling in love and forming a relationship. Kung i-deprive mo yung sarili mo doon sa possibility na yon, kahit choice mo yon, nakakalungkot siya na choice. Sa karanasan ni Alfie, hindi naman daw niya tinigilan ang sarili na magmahal. Katunayan ay tumibok na raw ang puso niya para sa isang babae. Nasa abroad eh. Hindi ko sinasabing tapos na ako doon. Kung ako man walang asawa ngayon, di maganda, mas marami akong natutulungan. Ito yung journey na meron ako, ito yung nilalakaran ko. Hindi man ako nagre-regret. Sandra Aguinaldo, GMA News.